Kasama natin ngayon mula sa Washington, D.C. si Haley Soifer, ang CEO ng Jewish Democratic Council. Kumusta at salamat sa iyong pagdalo. Salamat sa pag-imbita sa akin. Alam mo, sa survey na ito, 2/4 ng mga Hudyo ang nagsasabing balak nilang bumuto para sa mga kandidatong demokratiko. Ito sa kabila ng mga kontrobersiya at karahasan laban sa mga Hudyo at anti-Semitismo. Sa tingin mo, bakit di natin nakikita ang mas malaking paglipat sa kanan? Nalagay ko, may kaugnayan ito sa mga pagpapahalaga na nagtutulak sa boto ng mga Hudyo. Ayon sa survey na ito, bukod pa sa pagpapakita na 7 sa bawat 10 botanteng Hudyo ay balak bumoto para sa mga demokratiko sa midterms. Ipinapakita rin ito na inuuna ng mga botanteng Hudyo ang iba't ibang issue simula sa kinabukasan ng ating demokrasya. At ito rin ang naging pangunahing issue para sa mga botanteng Hudyo sa nakaraang 2 eleksyon, 2024 at 2022. Walang ibang mas nagbanta sa demokrasya ng Amerika, kundi si Donald Trump, at sinuportahan siya ng mga Republikano sa Kongreso. Kaya makatuwiran na ang mga botanteng Hudyo na inuuna ang isim ito ay mariing tumutol sa kanila. Ayon sa survey, ang ikalawang mahalagang issue para sa mga botanteng Hudyo ay ang gastusin sa pamumuhay. Ang mga palpak na pulisya ni Donald Trump ay nagtaas ng gastusin para sa lahat. Pangatlong mahalagang issue ang anti-Semitismo. Tulad ng nabanggit mo, 70% ng mga botanteng Hudyo na talagang napakataas ay nababahala tungkol sa anti-Semitismo sa Estados Unidos. At ang ito ay hindi dapat tingnan sa pananaw ng kanan o kaliwa. Ang lubos na nakararami ng mga demokratiko, kabilang ang aming mga namumuno, ay kasama ng komunidad ng mga Hudyo sa pagsusumikap na labanan ang anti-Semitismo. Para sa akin, ipinapakita ng survey na ang boto ng mga Hudyo ay patuloy na ayon sa kanilang pinahahalagahan. Sa mga pinahahalagahan namin, hindi talaga kaayon si Donald Trump at ang mga Republikano sa Kongreso ng karamihan sa Amerikanong Hudyo. At alam mo, ano ang paninindigan nila pagdating sa, alam mo, na ang digmaan laban sa Iran at iba pa? Ibig ko sabihin, nakikita pa ba natin na mas tumibay ang koneksyon ng mga Hudyo sa Israel at sa bayang pinagmula ng mga Hudyo matapos ang Oktubre 7, habang maraming Amerikano ay hindi naman dating nakikibahagi? Nakikita talaga natin ang pagkakaugnay sa Israel. At sa totoo lang, ang issue tungkol sa Israel ay tumaas pagdating sa prioridad ng mga issue. Matagal nang paulit-ulit ginagawa ang survey na ito. Pagkatapos ng Oktubre, 7 lalo pang umangat ang issue ng Israel sa prioridad. Ito ang ika-4 na pinakamahalagang issue sa mga botanteng Hudyo. At 70% ng mga botanteng Hudyo ay nakakaramdam ng emosyonal na pagkakaugnay sa Israel. Pero sa parehong panahon, halos kaparehong bilang ng mga botante, 67% ay may hindi magandang pananaw kay punong ministro Netanyahu. 55% ang tutol sa ginagawa ng Israel sa digmaan sa Gaza. At 62% ang tutol sa digmaan laban sa Iran. Sa palagay ko, pinapakita nito na karamihan sa Amerikanong Hudyo, tulad ng maraming Israeli, ay may dalawang sabay na pinanghahawakan. Nakatuon kami sa seguridad at kinabukasan ng Israel bilang bansang Hudyo at demokratiko. At gayon pa man, hindi kami sang-ayon sa mga pulisiya ng kasalukuyang gobyerno ng Israel, tulad ng pagiging matatag naming mga makabayang Amerikano at hindi pagsang-ayon sa mga pulisiya ng sarili naming gobyerno. Dahil dito, mahirap ang panahong ito para sa mga Amerikanong Hudyo. At ipinapakita ng survey na malinaw na mariin nilang tatanggihan si Donald Trump at ang mga Republikano sa halalan ngayong Nobyembre. Ano sa tingin mo? Ibig ko sabihin, alam mo, isa lang itong survey, pero masasabi mong matibay at malawak ito. Sa palagay mo ba may sapat na dahilan sa Nobyembre para baguhin ang balanse ng kapangyarihan, lalo na ang mayorya sa Kongreso? Oo, sigurado. At sa tingin ko, ang boto ng mga Hudyo ay maaring magkaroon ng malaking papel sa paggawa nito. Ito ay itinutsuring naming mahalagang bahagi ng isang panalong koalisyon ng mga demokratiko. Hindi sapat ang boto ng mga Hudyo para manalo sa eleksyon, pero kung 7 sa bawat 10 sa kanila ay sumusuporta sa mga demokratiko, malaki ang tulong nito sa panalo ng mga demokratiko. Lalo na ngayon na dikit ang mga eleksyon sa bansa. At marami tayong mahahalagang distrito, kabilang na sa New York at iba pang lugar, na nakataya sa eleksyong ito. At kung mapunta ito sa mga demokratiko, mababawi ng mga demokratiko ang mayorya. Ito ay mga distrito kung saan hindi maliit ang boto ng mga Hudyo,
Mga 20% ito. Kaya mahalaga ito sa mga pangunahing distrito at estado na posibleng magtakda ng mayorya sa Kongreso, Senado at Kapulungan. Salamat, Hailey, sa iyong pananaw. Salamat!